pagdating mo talaga sa ibang bansa, masaya kasi makikita mo yung ganda nung lungsod yung siyudad. Pero later on, mga siguro pagpalagay natin 1 week, doon mo na mare-realize yung ginagawa mo sa Pilipinas, Nami-miss mo. naliligo kayo sa dagat, nag-birthday with your family. Kasi may maho-homesick ka talaga. Pero ako ang ginagawa ko naman doon is kapag ka nafe-feel ko yung homesick, nag-a-adjust ako. Minsan kapag ka off ko, nagpapasyal ako sa mga lugar-lugar. Kung sa barko naman, meron naman kaming party. Meron namang party doon sa barko. Siguro depende sa iyo kung paano mo i-manage. Pero every night naman 'yon. Correct. So yun yung ginagawa ko kapag ka nagkakaroon ako ng homesick. Mahirap ma-homesick eh. Mahirap po. Sobra, no? Parang parang may time ba na parang di na, gusto ko na umuwi? May ganun ka bang point? Pero hindi, biglang babaguhin mo na, hindi, maraming bayarin, mga ganyan. Totoo yun. Actually, iniisip ko dati, sabi ko, siguro mga 5 contracts lang ako dito. Yun yung sa inisip ko eh. And then, nung dumating na yung 5 contracts, syempre hindi ka naman po pwedeng mag-file ng, ng tawag dito, disembarkation. Kapag wala pang go signal sa office. So, tinitignan ko kung enough na ba yung na-save ko para to sustain, I'm sure 2 to 3 months na naman akong magbabakasyon na ito. So, tinitignan ko muna yun bago ako mag-isip na uuwi. Kaya minsan, hindi ko iniisip na umuwi. Ang iniisip ko, kailangan ko makapag-ipon. Mag-savings. Yan ang naging motivation mo, no? Save muna kasi pagdating mo sa Pilipinas, I'm sure, gagastos ka talaga. Lalo na sa amin mga OFW na wala talagang tawag dito, business dito sa Pilipinas, na pagdating mo sa Pilipinas, seaman ka lang talaga. So, may iba kasi is, meron silang business dito sa Pilipinas habang nagbabarko. May mga ganon din kasi. Like ako, wala naman akong business before. And then, ang source ko lang talaga is yung pagbabarko.